So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review na rin natin itong isang napakakunat na smartphone today, which is the Poco M7. Maganda kaya ito na kayong perfect na smartphone para sa'yo. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, i-review na rin natin itong Poco M7, isa sa bagong labas sa smartphone nga ngayon 2025. At very interesting itong smartphone na to dahil sobrang kunat ng kanyang battery. At ito rin yung minamarket ni Poco dito dahil napakalaki ng battery capacity ng device na to. Biruin mo 7,000 mAh na removable battery. Pero magkano nga muna ba itong smartphone na to? Si Poco M7 ay meron 2 variants dito sa Philippines. Meron siya yung 6GB 128 na 7499 at 8GB 256 na 8499. Pero ito magandang balita. Pag bibili tayo dito sa ating View products, mura at bagsak presyo lang itong Poco M7 at meron pong up to 1,000 pesos off voucher na naghihintay para sa inyo pag bumili kayo dito sa ating View products. I think itong Poco M7, pwede nyo makuha ng around 5 plus, 5 to 6,000 pesos. Pag meron tayong voucher, and yung 8GB 256, sabihin natin 7 to 8,000 pesos. So again, very affordable na smartphone mula sa Poco. At syempre, bibili lang tayo dito sa ating View products dahil below SRP dyan at with special voucher pa para sa inyo. So dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung sulit nga bang i-purchase ang Poco M7. So next mga ka-J-Vlog, i-share ko sa inyo yung mga gandang features na itong Poco M7 at kung bakit napakasulit na smartphone nito ngayong 2025. At syempre, meron din tayong mga i-share na konting cons about dito sa smartphone na to based on my observation. Number 1, yung display niya. Pagdating sa display ng Poco M7, napaka-solid. Ito rin yung isa magiging buying factor nyo dito sa smartphone na to dahil 6.9 inches. Full HD Plus, 1080p pa ang kanyang resolution. So, very perfect naman sa kanyang price tag. At ito malupit dito mga idol. Meron tong 144Hz screen refresh rate. I know sa mga games ngayon ay hindi pa naman support ang 144Hz. Pero maganda naman dito sa Xiaomi or sa Poco M7 is kumbaga ano na siya, future proof na yung kanyang refresh rate kumbaga. So very smooth naman yung pag na-navigate natin dito at tulad nga ng sinabi ko sa mga previous video ko about sa Poco M7, ang maganda kasi sa device na to is palapad siya, hindi siya pahaba when it comes sa aspect ratio ng kanyang display. So 6.9 inches siya. Maganda yung ganitong aspect ratio pag naglalaro kayo or nanonood ng movies compared doon sa pahaba na sobrang haba na nga. Iba, mas prefer din naman yon kasi nga, mas better yon for social media. For example, pag nag-scroll kayo, mas marami kayong content na nakikita for portrait orientation. Pero yung ganitong aspect ratio, mas better yung ganitong POV when it comes sa panonood or paglalaro. Next mga idol, yung RAM at ROM niya. So sa RAM at ROM tayo panalo rin dito sa Poco M7, 6GB 128 and 8GB 256 is ano naman na yan, the best na pwede natin makuha for its price. And yung nakuha nga nating variant is yung 6GB 128. Nakuha ko to ng sale ng 5,000 plus. So sa ganyang presyohan, napakasulit din natin makukuha itong Poco M7. Again, ang Poco naman, kilala to pagdating sa very generous nila magbigay ng magagandang RAM at ROM sa murang halaga lang compare sa mga ibang popular brands na sobrang kunat sa mga storage and of course sa RAM. Pero dito sa Poco M7 yan, na ma-manage natin yung ating RAM at ROM sa kanila na marami tayong option din na pagpipilian tulad din sa mga mid-range sila. Sobrang generous, 512 na tayo nakakita, 12GB 512 and even the Poco M7 12GB at RAM at top of the line na I don't know. Pero matataas ang mga RAM at ROM na ma-offer ng Poco. So yun yung isa na nagustuhan ko dito sa device na to. Next, yung camera. Sa camera, in fairness, mabibigay niya yung justice yung 50 megapixel niya. Napakalinaw po mga idol. Ayan, no? Again, magbibigay naman ako ng photo samples nito. Sobrang sharp, very detailed. Ang ganda ng color accuracy na mapoprovide ng photo netong Poco M7. Ayan, no? Solid, oh. Kaya kung kayong consumer na naghahanap ng magandang smartphone na mayroong magandang camera, maganda rin po i-suggest itong smartphone na to para sa inyo. Matutuwa rin kayo sa kanyang photo quality. Sa video, audio, medyo ano lang tayo dyan, sa average level yung video quality niya, pero outstanding yung kanyang photo quality. Next, mga ka-J-Vlog, syempre ang pambato nito is yung kanyang battery capacity. Napakalaki po, 7,000 mAh na removable battery at
Yun nga, buti na lang 33 watt fast charging siya. I think yan na rin naman ang pinaka the best na pwede rin natin makuha for its fast charging rate sa isang device na merong malaking battery capacity. So parang i-POV natin siya na 5K mAh tapos 18 watt fast charging. Mga ganon siguro ang POV ng 7K 33 watt fast charging rate. So full charge itong smartphone na to na mga 1 hour 30 minutes pwede na. So yes, very convenient mag-charge. Napakunat ng battery at nung nagda-download ako dito ng mga games, solid ang standby nito. Ang tagal talaga malobat nitong Poco M7. Kaya sa mga consumers natin naghahanap dyan ng smartphone na mga gamit nila sa pang-araw-araw nila, for example, sa work, o as a navigating tool, ito po magandang isuggest na device para sa inyo, ang Poco M7. Next is yung kanyang overall design and build quality. Napaka-solid po dahil hindi mo akalain na sa ganitong napakanipis na smartphone na ganito yung bigat is nakapag-provide tayo ng 7,000 mAh battery capacity. Yun yung isa sa napaganda na offer ng Poco M7 when it comes sa kanyang design and form factor. Nakapag-provide siya sa atin ng slim and hindi siya mabigat for 7,000 mAh battery capacity na smartphone. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga gandang features din naman so far na itong Poco M7. Meron tayong nakita mga cons dito tulad na lang sa operating system. I don't know, dati maganda ang MIUI eh. For me ngayon, ng MIUI or HyperOS ngayon ni Xiaomi, parang ang gulo na. As a user, ang dami talagang bloatware nito. I don't know. Tapos, minsan may nagpa-pop up na ads, lalo na sa file manager niya. Tulad na lang din sa sa kamag-anak ko doon, yung Xiaomi Redmi 12 niya. Grabe, sobrang daming bloatware. Yun lang talaga yung napapansin ko. May mga ads na minsan nagpa-pop up tulad na lang sa file manager. I hope ma-fix yan ni Xiaomi. Dapat talaga walang mga ads yan kasi hindi mo naman kinuha ng libre to including the OS part to ng smartphone Naglalagay ng ads, di ba? Usually, pag nakuha mo ng free yung app, tapos may consequences, mga ganyan Ito kasi binili mo naman to, including the operating system. Bakit ka maglalagay ng ads nang walang pahintulot ng user? Tulad na lang sa Apple, di ba? Yung Apple, very strict yan when it comes sa mga application na hindi natatrack, di ba? So, hopefully, ang Xiaomi ma-fix yung HyperOS na ganyan. Okay naman yung kanyang interface. Yun lang talaga yung problem ko, bloatwares and ads. Next is yung kanyang speakers. So, sa speakers lang tayo medyo na-disappoint dito sa Poco M7. Solid na yung overall specs. Speaker niya single. For a price tag na ganito is not a perfect fit kasi usually dapat dual series speakers na. Ito naman niya, single speaker siya pero up to 200% volume. Malakas, the loudness is there, pero kulang siya sa bass quality. So video sample, rear camera of the Poco M7. So pinaka-max resolution is a Full HD 1080p 30 fps. In fairness, malinaw naman siya. Nasa direct sunlight tayo kaya maganda yung tama ng ilaw. Ayan siya. Malinaw yung overall camera quality niya sa photos So video sample, front-facing camera of the Poco M7. So pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p 30 fps. Ayan siya. Malinaw naman, parang na siya. Too bright na siya, kumbaga yan parang nagiging kulay puti na yung background natin dito. Sa tama ng ilaw. Ayan.
So, explore natin itong design at build quality ni Poco M7. So, ito nga yung tulad na sinabi ko sa inyo na na-amaze ako sa smartphone na to. Meron siyang 7,000 mAh battery capacity. Pero na-maintain niya yung pagka-slim ng device. Ayan. Very sleek din yung design niya, to be honest. At hindi siya mabigat for 7,000 mAh battery capacity. Itsura niya, mukha siyang sturdy. Matte finish overall yung design na itong smartphone na to. Polycarbonate back. Meron tayong mga accent na ganyan sa likod, na design niya. At meron tayong two-tone na color dito sa gilid na parang transformer nga, di ba? Tapos sa camera niya is meron siyang dual camera, pero again, ang useful lang na camera dito is yung kanyang main camera na 50 megapixels. Tapos dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the microphone, Type-C port at speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, meron na siyang screen protector out of the box. And syempre, ang pinagmamalaki ng Xiaomi is of course yung kanilang napakalaking display na 6.9 inches. Punch-hole display, 144Hz screen refresh rate, at mataas din naman ng kanyang nits of brightness. So next is explore natin yung camera app ni Xiaomi or ni Poco M7. So nandito tayo sa main camera, 1x, 2 times hanggang 10 times digital zoom tayo dito sa device na to. Meron tayo dito mga settings like HDR, aspect ratio, timer, regular mode, dynamic shots, and settings. So sa settings na dito natin ma-activate yung watermark nya, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. And meron din tayong AI dito sa smartphone na to. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. And meron tayong Ultra HD for more high definition photos. Sa portrait naman is ito yung ginagamit natin yung background blur. Pero sa photo mode is I think wala siyang beautification. Yes. Sa portrait, wala din. Ayan yung mga control yung background. Meron tayong night mode, of course, for low light shot and time lapse. Ayan. So pagdating sa front facing camera, ayan, available din ng time-lapse sa front-facing camera ng Poco M7. Meron din tayong night mode for low light shot, portrait mode for background blur. Sa photo mode ng front, dito natin ma-activate of course yung beautification niya. Okay, tapos video. Sa video, pinakamax sa resolution niya rin sa front-facing camera is Full HD 1080p up to 30 FPS. So yun lang mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Poco M7. Very simple lang. So speaker test tayo dito sa Poco M7 at yun nga, single speaker lang siya pero up to 200% volume siya. Ayan. So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video natin may ng CMB Gadgets. So pagdating sa kanya speaker, yun nga tulad ng sinabi ko, yun yung isang napansin ko na disadvantage lang ng smartphone na to dahil single speaker siya sa kanyang presyo. I think ang pinaka-perfect is dual stereo speakers. Kaya kung i-rate ko speaker niya, yes, malakas naman yung yung loudness is there pero the bass quality hindi siya maganda. Kaya kung i-rate ko speaker nito for its price, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa 6. So biometrics test tayo dito sa Poco M7. Unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprints, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, so pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Poco M7. So pinaka main question, kung sulit nga bang i-purchase itong smartphone na to? The quick answer dyan, definitely yes. Unang-una dito unang-unang mapapansin nyo dito na pinaka-perfect dito sa Poco M7 is battery capacity. Napakaganda ng battery performance na to. Very, very outstanding. 7,000 mAh battery capacity. For me, ang target consumers talaga nito yung mga consumers na pang-work ang smartphone. Dahil matutuwa kayo sa battery performance nito, including yung standby time nito. Sobrang tagal. At camera, napakalinaw. Screen,
napakalaki. Meron siyang plenty of RAM at ROM na ma-offer sa inyo sa murang-murang halaga lang. Kaya ano pang hinihintay nyo habang mura pa, habang sale? Click nyo na dito sa ating View Products. Dito kayo bibili sa ating View Products dahil po dyan, mura at bagsak presyo lang itong Poco M7.